Ano po sila? Hindi sila komunista. They are simply stupid. Yes. They are simply stupid. Why? Kasi hindi nila naunawaan yung magiging resulta ng katangahan at ka-stupidohan nila. Katulad nitong si Congressman Atras, no? No less than the DOJ Secretary has already issued a statement. Abogado yon, DOJ Secretary yon. Ba't mas marunong pa siya? Sinabi na ng DOJ Secretary na tayo ay may batas. Gumagana ang mga korte natin. So hindi natin kinakailangan yung opinion ng mga ibang nakikialam sa ating batas. And yet, eto tong si Congressman Atras na to. At nagpapasa pa ng resolution. At may mga sumasakay. Hindi ba naman ka-stupid ang yan? Kaya ano sasabihin natin na itong si Congressman Atras na to at yung iba pa? Katulad ng mga sumusuporta dun sa mga resolution na pinapile ng Kabatayang Black. Are they communist? Hindi po. They are simply stupid. They are simply stupid. Kasi hindi nila naiintindihan, hindi nila naunawa ang magiging resulta ng ginagawa nila. Bakit? Pag halimbawa, nagtagumpay ba ang CPP, NPA dito sa Pilipinas? Akala ba nila, baka kapag endorse pa sila ng ganyan? Ako hindi. Baka makulong din sila. Hindi nila, kaya nga sinasabi namin, stupidity yung mga ginagawa nila. No? Ang hindi stupid dyan, at magaling dyan, at alam eksakto kung anong ginagawa, batay sa programa, batay sa atas, ay yung tatlong, yung kamatayan lang. They are not stupid, they are conscious na ginagampanan nila yung task na binigay sa kanila ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Ang mga stupid ay nakikisakay, nakikigaya-gaya sa pangalan ng politika. Thank you. Ako, I beg to disagree with Peter, personal na pananaw niya. Ako, ang pagtingin ko dyan, blinded by personal interest. Na nagugumon sa pang-personal na ambition politika Yung mga at ayun, yung like kagaya ni Benny Abante, and failure to understand the modus operandi ng CBP, NPA, and DEC because of their priority na mag-focus sa political alliances. So, ang pagtingin ko naman dyan is kapag ikaw ay nangibabaw ang personal business political interest mo, nagiging makitid ang pagtingin sa mga bagay at nakakalimutan mo ang perspektiba kung paano gumagalaw ang totoong kalaban ng pamahalaan. Nagiging stupid. At nagiging short-sighted siya. So, mas gusto kong gamitin yung term na nangingibabaw ang pagiging makitid ng kanyang interest dahil sa kanyang political na layunin at nagagamit niya ang kanyang pagiging makitid na pag-unawa sa modus operandi na ito upang maging kapakipakinabang sa agenda ng kalaban. Either wittingly or unwittingly, dapat punain yun. Sapagkat yan ang nangyayari pag hindi natin ipaliwanag at si Congressman Benny Abante naging anti-communist crusader yan one time. Pero, nag-sponsor siya mainly ng Human Rights Defenders Bill at sumasama siya sa mga alliances ng CPP, NPA, and dahil ang paliwanag niya, wala namang mga armas sa ito. We want to accommodate them in the open forum of democracy. That may be true partially, but strategically and in reality, hindi po totoo yun. Na demokrasya ang layunin ng CPP, NPA. Ang layunin nila is to use our government and every opportunity inside government to destroy our very government. Ang tawag po dyan ay weakening of the state from within. Yan po yung mga tactical principles in the so-called United Front building operations. Pagpapalawak ng mga alyansa sa loob ng Estado habang mahina pa ang armadong kapabilidad. That is how they operate. And I think it is not so familiar para kina Congressman Benny Abante and Congressman Lagman to immediately be able to grasp that kind of doctrine of modus operandi and orientation unless there will always be interaction with them na mapaliwanagan sila. I think isa yan sa dapat habulin. Napalawakin din natin ang ating tinatawag na internal diplomacy. In terms ng internal diplomacy, we build our own alliances inside our own government so that the enemies will not be able to put up broader aspects of infiltration within the government dahil mulat ang ating mga public officials. So, mahalagang bagay ito.
yata sasabihin si Doc. Doc Aralde, and then last na natin ito para